Ako po ay nananawagan sa lahat ng Pilipino dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, na wag na nating salangsangin ang ating gobyerno. Wag na ho nating talakan ang ating gobyerno. Wag na nating sisihin ang ating gobyerno dahil ang gobyerno ginawa naman nila ang nararapat para sa atin. Ang tao po ang pumili sa gobyerno natin. So hayaan po natin na ang tao ang makinabang sa paggogobyerno ng pinili nilang gobyerno. Ang tanging maiaambag na lamang ho natin sa ating gobyerno ngayon ay ang panatilihin ng katahimikan, katiwasayan, iwasan natin ang kaguluhan, sumunod tayo sa pamantayan. Hindi naman po siguro kakulangan sa ating mga kababayan na tayo ay sumunod sa pamantayan. Pero may sadyang mga kababayan tayong hindi natin talagang sila'y nahihirapan. Pero yung pong mga kababayan natin na talagang nahihirapan, hindi naman ho sila nagrereklamo. Sila ho'y nagtitiis na lamang at hinihintay yung tulong mula sa ating mga kabayanihan. Ang karamihan ho sa mga kumukuda, sila ho yung may mga pera. Hindi naman ho sila salat sa buhay, kuda ho ng kuda. Kesyo nahihirapan na raw ang taong bayan. Eh kung alam mo pala na nahihirapan ang taong bayan, bakit hindi ka lumabas at sila'y tulungan? Kahit ano ho ang sabihin natin, hindi ho tayo pakikinggan ng mamamayan hanggat wala tayong ginagawa. Tingnan nyo po, sa aking simpleng kapamaraanan, ang mga mamamayan ay natututong makinig sapagkat nakikita po nila na talagang ako po ay gumagawa at patuloy pang gumagawa. Bakit marami pong daldal ng daldal, nagpapamedya pa? Pero hindi sila pinaniniwalaan ng tao. Binabash sila ng tao. Bakit? Kasi ho, wala kayong ginagawa. Kaya po, for God's sake, sana ho sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay mabuhay din sa mga puso natin ang pagiging isang tunay na Pilipino. Mabuhay uli sana natin yung bayanihang Pilipino. Mabuhay ho sana natin yung tinatawag na isang bansa, isang diwa. May napabalitaan ho ako dyan. Minumura ang ating Pangulo. Wala kang karapatan. Unang-una, hindi mo siya binoto, tapos mumurahin mo siya. Wala tayong karapatang murahin ng ama ng bayan. Ang ama ng ating bansa. Aba, kung ako tatay, mumurahin ako ng anak ko, eh baka ihampas ko sa pader yung aking anak. Ako yung ama, mumurahin ako ng anak ko, ika nga ho sa Batanggenyo. Kung ang inyong anak ay nagliligalig, hawakan sa leeg at ipalo sa sahig, ay siguradong tanggal ang ligalig. Ayan ay kasabihan. Kaya hanggat maaari po, wag nating murahin yung ating Pangulo. Pangulo natin yan eh. Iyan ang Pangulo ng Pilipinas. Ang ama ng ating bayan. Okay, punta tayo kay Maris Racal. So, ganare yung kay Maris Racal, kaya siya anti-government, so kung daw siya sa gobyerno, the whole 9 yards. Yung usual na mga linyahan ng mga House Duterte, ng mga artista. So, ako, hindi ko nabasa actually na kasi nakilala ko lang si Maris Racal, na panood ko siya sa isang video niya sa yung Wish Bus, yung 107.5. Follower ako ng Wish na yun, yung Wish Bus na yun. Sabi ni Boss Art Samaniego, nag-deactivate ba siya ng Facebook? Hindi po clear eh. Kasi ganito, ang problema dun sa mga nawawala ng Facebook page, kasi yung sports guy, si Chino Trinidad, yung announcer ng PBA,
Kesyo daw, pinatahimik daw, rest in peace daw rin sa Facebook ni Arnold Clavio. Eh, sa akin naman guys, again, pag makiklaim ka na pinatahimik ka, mag-provide ka rin ng ebidensya. Kasi guys, sa Facebook, pag nawala yung page mo, it's either one, dine-activate mo. I can deactivate TP right now if I want to, pero hindi. Or, binan ka, sinuspend ka ng FB. Alin sa dalawa yon? Halimbawa, yung mga isang linggo, yung nagpista sila na binan raw yung Mocha Uson vlog. Eh, hindi naman binan, dine-activate lang nung nila Mocha. Tapos bumalik din several days later. Parang ganon. So, pag nawala yung Facebook page mo, dalawa posibilidad. Either one, tinago, dine-activate mo, or two, naban ka. Eh, given that, ba't ka nag-jump into conclusions ka agad? Kailangan i-discount muna natin yung possibility na dine-activate niya yung page niya. So sana si Arnold, mahilig ka lang din naman sa screenshot, screenshot mo na rin yung ban message. Kasi normally yun guys, pag nag-log out ka sa Facebook tapos may ban ka, na-ban ka, may biglang magka-pop up na sabihin na you cannot post for the next, sabihin natin 3 days or 2 weeks, ganoon. O di mahilig naman siya mag-screenshot, o screenshot na rin niya yun, tapos i-post niya sa Instagram. 'Di ba? Para 'di ba? Para magkakali naman tayo. Mahirap yung tamang hinala. Okay, again, punta tayo kay Maris Racal. Napanood ko siya sa Wish Bus. Then magaling naman kumanta si ate, good job. Tapos nagsalita siya ng anti Duterte emerald. Eh, sa akin naman, kung hindi mo type si Duterte, chill lang ako, sige, laitin mo ganun talaga buhay 'Di ba? Kung try mo, public official naman, karapatan mo naman magsalita. Kaya lang guys, advice ko lang naman sa ibang mga social media people na merong, sabi ni Yam Benedict Nebrida, bakit kasi sigaw ng free speech? Free speech naman talaga, bakit? Pwede mo naman laitin yung gobyerno Hindi lalait ko din nga once in a while Kaya nga masama loob sa akin ng DOH So ganito, di ba? I mean, ganito guys, hilig niyo akong tawagin na DDS. Hindi po ako DDS, guys. Duterte supporter ako. Minado naman ako doon. Pero hindi po ako diehard. Kasi po, binabanata ko si Martin, si Secretary Dominguez. Suki ko yan. Suki ko din itong si Duque. Marami po akong suki, guys. Okay, tuloy natin. So ganito, tip lang naman doon sa mga social media people, yung mga artista, na merong mga malalaking following. Ewan ko malaking following ni Maris Racal, pero kung sa feeling niya, 100,000 ay malaki na, o sige, congratulations. Ang point ganito, pag marami kang followers, marami nakikinig sa'yo. Di ba? Pag marami kang followers, marami nakikinig sa'yo. Pero, never ever forget kung bakit ka nila finalo. Gets nyo? So parang Jollibee. Alam mo yung may sikat na local restaurant, halimbawa sa Dumaguete. Pero pag bumaba ka ng Dumaguete, ang una mong pupuntahan Jollibee. Bakit? Kasi familiar yung Jollibee. Alam mo yung lasa ng Chicken Joy, alam mo yung lasa ng regular Yum. Yung katabi na maganda na sikat puno, hindi mo kasigurado kung ano yung lasa nun. Gets mo? In the same way, sumusunod sila, halimbawa kay Maris Racal, para sa kanyang pagkanta. Diba? Sumusunod din sila nagko-follow sila, halimbawa kay Vice Ganda, dahil nakakatawa. Para patawa. Yung mga followers ko na 1.6 million, nagka-follow sa akin para sa political opinion. Kasi, di ba, alam naman ng lahat yun. Yung Davao Conyo, nagpupunta ka doon para tumawa. So, when your followers go to you, when your followers see you in their news feeds, in their respective news feeds, what they expect is what they've been getting from you, historically. So, ngayon, kung artista ka, halimbawa, meron ka 1 million followers, tapos bigla kang nagpolitika, medyo na bait and switch yung mga tao. Gets mo? Yung parang nagpo-post ka, lilitaw sa newsfeed nila, nakita nila, Maris Racal. Tapos nakita ko, ay! Akala ko kakanta ka. Ba't anti-Duterte to? Parang gano'n. Ang problema guys, kasundo ka nila dun sa trabaho mong pagkanta, pero hindi ka nila necessarily kasundo sa politika. Gets mo? O ngayon, kung ikaw may social media account, isang tao ka, nilait mo si Duterte, nilait mo din halimbawa yung mga supporter niya, kunwari, tapos narinig siya ng 100,000 niyang supporter, at minura ka pabalik doon 100,000,
Ang tawag po dun you get what you give. Ganun lang yun. Guys, ako nga 5 years na ako rito sa TP. Alam niyo ba kung ilang libo nagmumura sa akin everyday? Dinimanda pa nga ako ng senador eh. Nakita niyo ba ako umiiyak? Hindi. It's, it comes with the territory. It's par for the course. So sana, yung mga artista po na nagpapaka-political vlogger na din, basic murahin nyo, ganun talaga yun. Meron ba naman nagpaka-political vlogger na hindi nalait? Kasi ang nabalita, yung parang kapatid ni Maris Racal daw, magdidemanda daw. Sabi ko, gaga ka, paano, sino didemanda mo? Yung ganun kadami, didemanda mo, girl. Labo nun. Tsaka, huwag ka na, sa court ng public opinion, bawal ang pikon. Ako nga, kaya nga hindi dumadami followers ko. Madami na yung 1.6 million, ha. Pero feeling ko kung sip-sip lang ako, tsaka agreeable, baka mamaya naka 5 million na ako na followers. Ang problema, inaaway ko yung mga followers ko. So ang point dito, pag nagsalita ka ng something political, and it's heard by someone na hindi mo kasundo, na hindi nag-agree sa political opinion mo, be ready for backlash. Ngayon, kung Pilipinas ka pa nagpaka-political vlogger, napaka-emotional, mga bakla, aminin natin, hyper-emotional ang mga Pinoy. Ay, naku, Diyos ko, Panginoong mahabagin. Napaka-damdamin ng mga Pinoy, mga maninipis ang balat. Edi malamang, pipersonalin ganyan, ganun lang naman yun. So, ganito, yung mga artista po na ayaw mabatokal ng mga political opinion, wag kayo mambabatokal ng political opinion. Kasi sa social media, pag nambato ka ng bato, babatuhin ka rin ng bato. Ganun lang yun. Di ba? Kung kumanta ka na lang naman. Pag kumanta ka ba, sabihin na aaway ka ba ng tao? Magaling ka naman kumanta. Di ba? Kaya lang, pag nagpolitika ka, ibang usapan yun. Paano pa halimbawa, kung yung artista nagsalita ng something political, tapos hindi naman pala katalinuhan, o di lalo kang makukuryente doon, di ba?